Magandang araw mga kaibigan sa mga nanonood dyan at siyempre sa mga libo-libo nating viewers. Wala pa palang libo. So, umpisa pa lang nga natin, first video pala natin to. At siyempre sa mga napadaan dyan, subscribe na kayo and then like and share na din po. I'm sure pag nag-subscribe kayo sa channel ko na to, 101% matututo kayo. So, bakit ko nasabing matututo kayo? Kasi ang channel na to is regarding house wiring only. Yung mga basic house wiring na kailangan ninyong matutunan na yun nga po, na kahit kayo na mismo yung gagawa ng installation sa bahay niya, di ba? Ayaw nyo yun, nakatipid na. So, yun. So, ngayon, ang topic natin is regarding sa line diagram. Yan po yung pinakaunang topic natin. So, let's start. So, yun mga kaibigan, pag-usapan na natin yung line diagram. So, actually, hindi lang po pala line diagram yung pag-uusapan natin ngayon o di-discuss natin. Tatlong uri po ng diagram ang ibabahagi ko po sa inyo o yung pag-uusapan natin. Ito po yung schematic diagram, siyempre yung line diagram, at yung pictorial diagram. Ito po yung tatlong diagram. So, una yan po yung schematic diagram. Pangalawa, ito yung line diagram natin. At ito naman po yung pictorial diagram natin. Unahin natin i-discuss itong schematic diagram. So, yun. Ano nga ba itong schematic diagram na to? Schematic diagram is a picture that represents the components of a process, device, or other object using abstract, often standardized symbols and lines. So, yun nga po ang schematic diagram. So, ibig sabihin ng schematic diagram, ito yung diagram na kung saan nire-represent niya yung bawat component using a symbol. So, ito nga po yung sample ng schematic diagram natin. Sabi kanina, dun sa schematic diagram, a diagram that represent the components using symbol. So, sa diagram na to, makikita natin na meron tayong symbol ng components na ginamit dito. Una na dito is yung bulbs. Ito yung bulb. So, ito yung sumisimbolo sa bulb natin. Then, ito naman sa kabila, ito yung switch naman. So, ito yung sumisimbolo sa switch natin. So, although kinamitan sila ng symbol, ito ay mga components natin. So, nire-represent nila yung mga components natin. So, kaya tinawag sa schematic diagram. So, mostly, sa schematic diagram kasi, so lahat ng components yan may corresponding symbol na ginagamit. So, yan po ang schematic diagram. Next naman tayo is itong line diagram. So, ano nga ba itong line diagram na to? Line diagram is a diagram that shows the function of an electrical circuit using electrical symbols. It does not show the actual location of the components. So, yan po yung ibig sabihin po ng line diagram. Sinasabi dito na yung line diagram, it shows the function of electrical circuit using electrical symbol, pero hindi niya pinapakita dito yung actual location of the components or kung ano yung connection nung isang components. Example dito sa diagram na to. Tulad na lamang ng sample na ito. So, ito ay sample ng line diagram. Kung mapapansin nyo, meron tayong symbol dito. So, ito yung bulb na symbol natin. Ito. And then, itong S1, S2, ito yung symbol for single pole switch natin. So, single pole switch 1, single pole switch 2 natin. So, ito yung tinatawag natin line diagram. So, sabi kanina dun sa line diagram, it does not show the actual location of the components. Yes, tama po.
hindi niya talaga pinapakita kung saan yung actual location ng component. At of course, hindi mo rin masasabi kung yung components ay connected ba sa series or parallel connections. So, halimbawa po, etong S1 na to, sure ka ba na yun yung kokontrolin niya o kaya yun naman? Di ba hindi? Kasi kung makikita mo, walang diagram na parang sa schematic diagram na makikita mo talaga yung kung ano yung connection niya, kung ano yung kokontrolin niya. Dito, hindi eh. Mahirap siyang makita. So, pero, ito yung diagram niya. Line. So, yan yung tinatawag nating line diagram. So, a diagram that shows the function of an electrical circuit using electrical symbol, pero it does not show the actual location of the components, kung saan nga ba location niya. So, yun ang line diagram natin. So, ito po yung another example ng line diagram din. Yung kanina, yung line diagram na pinakita ko sa inyo is wala pa siyang details. Di ko pa siya nilagyan. Para sa ganun, ma-realize nyo kung ano yung kaibahan. Dito, nilagyan ko na siya ng details. Para sa ganun, mas madali nating maunawaan. Sa line diagram kasi, mga kaibigan, napakahirap intindihan yan kung wala kang proper knowledge talaga regarding sa mga diagram. Lalo na yung mga symbols, kung ano ba yung mga connection ng mga yan. So dito, sa case naman natin, so since basic house wiring naman tayo, so simpleng line diagram lang yung pinapakita ko sa inyo dito. Baka soon maka-encounter kayo ng mas mahirap na line diagram, kailangan nyo po ng proper knowledge doon. So dito, basic house wiring lang naman tayo, kaya pinadali ko po lang. So, halimbawa ito. Meron tayong single pole switch 1, single pole switch 2, bulb A and bulb B. So, ito po yung details niya. Kung makikita nyo po dito, sa unang dito, single pole switch 1, control the bulb A. So, ibig sabihin po ito yung single pole switch natin, ko-controlling niya po yung bulb A natin. And then, number 2 po, single pole switch 2, yun, control the bulb B. So, itong single switch 2 daw natin, ko-controlling niya yun. So, ibig sabihin, itong diagram na ginawa natin, itong line diagram na to ay connected siya, parallel connection. So, yun. So, sa line diagram, kailangan din natin intindihin at basahin yung details niya. So, yun. Huwag niyong kalimutan, pag nagbasa tayo ng mga diagram, so, dapat yung mga details nito is hanapin natin yung mga legends, yung mga ganyan. So, yun po. Next naman is yung pictorial diagram natin. So, ano ba yung pictorial diagram? So, ano ibig sabihin nito? Pictorial diagram, a diagram that represent the elements of a system using abstract, graphic, drawing, or realistic pictures. So, yun po yung pictorial diagram. Ibig sabihin lang po niyan, sa pictorial diagram po, napaka-realistic po ng diagram na yan. The word pictorial, napipicture out mo na yung talagang diagram niya. Parang po yung nakikita nyo dyan sa screen nyo, 2 bulb. Yung dalawang bulb na yan controlled by a single pole switch. Yan po ay example ng pictorial diagram. So, napipicture out mo na talaga. So, ano yung itsura niya dun sa tunay na in reality, I mean, yun din po yung itsura niya dito sa diagram. Parang idodrawing mo talaga siya. So, yun po yung tatlong diagram na kailangan nyo matutunan dito sa basic house wiring. So, yun nga po yung mga tatlong diagram na kailangan nyo matutunan dito sa basic house wiring. So, bakit ko nga ba yun yung pinili kong unang topic ko dito sa basic house wiring na to? Kasi basic house wiring lang naman. Mga simple lang kasi ituturo natin.
Una po, kung kayo po ay beginner o nag-uumpisa pa lang para matuto sa electrical or electrical installation, gusto nyo na agad matuto, ang pinaka-the best na diagram na kailangan nyong gamitin ay yung pictorial diagram. Tulad po nito, ito po yung sample na pictorial diagram. So, ayan po yun. So, yan yung pictorial diagram. Kung ano yung connection nito dito, yun na din po yun doon sa actual. So, yan po yung pictorial diagram. At kung kayo naman po ay medyo marunong na po sa electrical, hindi na kayo beginner, may konting kaalaman na po kayo, pwede na nyo pong gamitin yung schematic diagram. So, ito po yung schematic diagram natin. So, ito yung sample ng schematic diagram natin. So, kung may kaalaman na po kayong konti, pero kung beginner pa lang po kayo at nag-uumpisa pa lang matuto, gaya ng sabi ko kanina, ay nararapat. Ang mas maganda, mas mabilis kayo matuto kung pictorial diagram yung gagamitin ninyo. Pangatlo, kung kayo naman po ay bihasa na, expert na kumbaga, ay napakagaling na sa electricity at may proper knowledge na talaga, ano pa nga ba? Ito siyempre doon tayo sa pinakamerap, yung line diagram. So, kasi yun yung mahirap basahin sa electrical diagram. So, yung line diagram, kasi kung titignan mo yung line diagram, masasabi natin complicated yun kung hindi mo titignan yung details niya. Gaya ng ginawa ko kanina, na una, hindi ko nilagyan ng details. And then sa pangalawa, nilagyan ko na ng details para mas madali na. Doon pa lang, na-realize na natin na mahirap yung line diagram. So yun, ulitin ko, yung pinakamadali sa tatlong diagram na yan na gawin, kung kayo ay nag-uumpisa pa lang, is yung pictorial diagram. At kung yung knowledge na kayo konti, susunod schematic. And then yun, yung expert na kayo, yun nga po, line diagram. So, yun lang po sa ngayon. So, maraming salamat. So, I hope na meron kayong natutunan. So, susunod po nating video, mag-a-actual po tayo anong ginawa natin ngayon. Then, yun, maraming salamat. See ya!